Punta ngayon tayo dun sa ano, sa epekto. Sa epekto ng ano nitong impeachment hearing na to. Alam nyo, nakakatuwa din sa impeachment hearing na to. Ang daming na-expose, tapos naiipit si Sara Duterte. Hindi siya makasagot. Kasi ayaw niyong humarap sa committee hearing or sa committee hearing. Ayaw niyang humarap sa committee hearing. Tapos sagot siya ng sagot sa media. So ngayon ang nangyayari, ang taong bayan nagkakaroon ng perception, nagkakaroon ng pananaw na ay baka totoo yung kwento kasi hindi humaharap eh. Oh. Kaya ako, kung tutuusin, ituloy mo lang yan, Sara. Huwag ka nang umattend ng hearing. Sa Senado ka na lang pumunta. Sa Senado ka na lang pumunta. Oo. Huwag ka na pumunta ng hearing. Huwag na. Tapos alam niyo yung isa pa nakakasira kay Sara, mga babayan. Yung hindi siya rektang sumasagot sa mga issue, ang sumasagot yung mga supporters niya o yung mga abogado niya or kung sino-sino pa. So, para sa akin, okay, hindi mo kaya ipaliwanag ang sarili mo, di guilty ka nga talaga. Kasalanan mo yan. Bahala ka sa buhay mo ngayon. Oo, tapos tatakbo siya sa Supreme Court, sabihin niya, binailit ang due process ko, binailit. Bulol ka, bulol. Diyos ko. Anyway. So ito ngayon ang isa pang epekto nung testimonya ni Ramil Madriaga. Maliban sa ang tama kay Sara Duterte, meron pang ibang tinamaan, mga kababayan. This case, ang tinamaan naman ay ombudsman, mga kababayan. Office of the Ombudsman na ang tinamaan. Anong nangyari? Eto. Kanina, dahil sa testimonya ni Ramil Madriaga, nag-issue ang Office of the Ombudsman ng isang show cause order sa isa sa kanilang mga tao, yung special prosecutor. Oo. Yan. Show cause order. Bakit? Related din kasi to sa impeachment ni Sara Duterte eh. Di ba si Ramil Madriaga, may testimonya siya. Sana. Ayan, may testimonya siya na si Assistant Ombudsman, Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala ay naging tao, naging tagakuha ng pera ni Sara Duterte. Oo. Ayan. Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Oo. Sabi, we are asking him to explain kung ano yung side niya or defense niya doon sa mga allegations na inilabas ni Ramil Madriaga. Ayan, patay tayo. Hindi lang siya ang umaray, pati mamaya, meron pang isang umaray. Ito yung show cause order. Patay. Ayan Office of the Ombudsman, show cause order, Attorney Ryan Ray S. Kilala. Grabe, no? Alam niyo yung malungkot dyan, mga kababayan? Kasi mga abogado tong mga to eh. Oo. Alam niyo, nabanggit ko naman na to noon, na ikwento ko na sa inyo, na bilang isang law student, tayo po ay naghahanap ng mga taong titingalain natin. Bilang mga huwarang ehemplo ng pagiging mahusay at matapat na abogado. Tapos, may makikita tayo ng mga abogado na katulad ni Sara Duterte, Ferdinand Topacio, Sal Panelo, yung mag-amang Sal Panelo, sino ba? At si Torion, sino ba? Yung mga abogado, lahat ng abogadong Vic Rodriguez, Jimmy Bondok. Yung mga abogado na kaalyado kay Sara Duterte, si Harry Roque. 'Di ba? Mga walang ya. So, it goes to show, mga babayan, na number one, hindi lahat ng abogado mahuhusay at matapat sa kanilang tungkulin. Si Marco Beta, ayan, isa pa yan. Si Cayetano, yan pa, isa pa. Si Respicio,
di ba? Imbis na nagpo-focus sa kanilang trabaho si Trixie. Yan. So, imbis na nagpo-focus sa kanilang mga trabaho, nagiging, ewan ko. Oo, magiging loyal na lang ako kay Miriam Arnel Navarro. Kay Miriam na lang talaga, kaso patay na si Miriam eh. Oo, siya na lang magiging example ko ng matapat at mahusay na abogado. Si Miriam Defensor. Yan, si Buangson, isa pa yan. Oh, di ba? Si Chabit. Oh. Si Chabit, si Cheese pala, di pala abogado si Chabit. Si Cheese Escudero, di ba? Yung mga ganyan. Oo, di ba? Si Attorney Empoy, isa pa yun. Si Baligod, di ba? Parang, wala eh. Pag DDS ka, kahit abogado ka, doktor, engineer, whatever, kahit titulado ka pa, walang pakialam, basta DDS ka, trapo ka, tapon ka. Oh. Tapon ka. So yan, siguro magiging idol ko na lang. Yan, si Apo Lakay, si Miriam Defensor, sino pa ba? Si Estelito Mendoza, yung mga ganyan, mga talagang legal luminaries. Oh. Di ba? Anyway, si Libagan, DDS. Okay, but anyway, ito na nga. Oo. So ito, isa to sa mga halimbawa ng mga taong napasama sa mga kawalangyaan ni Rodrigo Duterte. At dahil pinili nilang sumama, kasalanan nila yan. Bahala siya sa buhay nila. Oo. You are hereby directed to explain within 48 hours from receipt thereof why no disciplinary action should be taken against you. This concerns your alleged involvement with Ramil Madriaga regarding matters set forth in his notarized affidavit endorsed to this office by his counsel, Palad, Lauron Palad, and Tel Law Firm for investigation, evaluation, and appropriate disposition. You are reminded that any proof of your participation in the alleged illegal activities with Mr. Madriaga may subject you to administrative and criminal prosecution. This includes, but it's not limited to, violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Code of Conduct and the ethical standards for public officials and employees. Failure to submit an explanation within the prescribed period as required shall be construed as an admission of the facts imputed. Attached herewith is a photocopy of the notarized affidavit of Mr. Ramil L. Madriaga, which is self-explanatory for strict compliance. Ayan. Pinirmahan ni Deputy Ombudsman for Visayas Dante Vargas at chairperson ng Internal Affairs Board. Oo, show cause order yan. Grabe, show cause order. Patay ka dyan. Seryosohan na to, guys. Delikado to. Mahihirapan itanggi si Kilala eh. Si Attorney Kilala, mahihirapan niyang itanggi na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Alam niyo kung bakit? Kasi sa isang balita, drugs, pogos funded VP Duterte's 2022 campaign. Sabi ni Madriaga. December 12, 2025. Binanggit dito sa article na to si Attorney Kilala. Kilala. Kasi 'di ba sumabit ang pangalan ni Monsayak, ni Ronald Monsayak. Yan. Sabi ni Monsayak, ang kanyang depensa, hindi totoo yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Bakit? Kasi hindi ko naman siya kilala. Kilala ko lang siya dahil sa isip kung saan konektado si Attorney Ryan Kilala. Patay. Patay tayo dyan. Mahihirapan itanggi, guys. Oo, mahihirapan itanggi. Nalaglag agad. Hindi pa man nag-uumpisa. Hindi pa naman nag-uumpisa yung yung kaso. Nilaglag na siya agad. So kilala mo nga. Ganun na nga. Sabi ni Christopher Guerra. So kilala mo nga. Kilala.
Di ba? Ay, nako. Diyos ko. Madriaga also claimed he delivered a vehicle containing cash to the office of the Ombudsman parking compound where he was allegedly directed by a guard to a reserved slot and placed the car keys on top of the left front wheel. Yan. Okay. Pero meron pang isang umaray dito sa testimonya ni Ramil Madriaga. Oo. Eto, si retired Ombudsman Samuel Martires, sabi. Sabi niya, oo. Walang ebidensya. Hindi ko maintindihan bakit ito pinatulan ng Kongreso. Heto yung tinatawag ni Kong Rufus sa polluted source, polluted testimony. Never in my life na nakita ko si Madriaga, hindi ko siya kilala, ni hibla ng kanyang buhok ay hindi ko pa nakita, o dulo ng kanyang kuko ay hindi ko pa nakikita, hindi ko siya kilala. Sabi ni former Justice at former Ombudsman, Samuel Martires. Oo. Pero kasi mga babayan, hindi naman pinag-uusapan dito kung kilala niya si Madriaga or kung nakita niya si Madriaga or nagkadaupang palad na sila ni Madriaga. Hindi mo yun ang pinag-uusapan dito. Ang allegation dito, mayroong inabot sa kanyang pera sa pamamagitan ni kilala. Yun yung allegation eh. Eh di kung hindi nyo kilala, eh di mag-witness kayo sa Senate impeachment trial. Why not? Pwede naman yun. Di ba? Magsalita kayo sa Senate impeachment trial. Dapat nandun si Samuel Martires, ha? Dapat andun si Samuel Martires sa Senate impeachment trial. Ipaglaban niya yung kanyang pangalan. Kasi sabit na sabit ang pangalan niya. Oo. Pero maniniwala ba tayo bilang mga hampas lupa, maniniwala ba tayo sa ganyang kwento? Ako, personally, hindi po ako maniniwala. Hindi ho ako maniniwala. Hindi pa. I'll reserve my judgment until the evidence is presented. Oh, yun lang. Saan ako maniniwala? Saan na? Pag andyan na. Pero sa ngayon, I have doubts na nagiging totoo si Samuel Martires at lahat ng kanyang inaakusahan. Lahat ng inaakusahan ni Ramil Madriaga. Kasi alam nyo mga kababayan, si Madriaga has nothing to lose. Nakakulong na siya eh. Ano pang mawala sa kanya? Diba? He has nothing to lose. Nakakulong na siya. Sabi ng mga tangang DDS, kaya raw pumayag si Madriaga na na maging testigo para daw ipardon siya sa kaso laban sa kanya. Eh kung di ba naman sila isang tangat kalahati, mga kababayan, ang presidential pardon, full or partial, does not apply. Does not apply if the person who's going to be given a pardon is not yet convicted. Ang executive clemency po, mga kababayan, nag-a-apply lamang yan sa tao na convicted na. Bobo. Pardon. Tigilan ako. Basic. Constilo yan eh. Basic sa Constiloan yan, guys. Pero eto nga ang sabi, iimbestigahan daw ba ng Office of the Ombudsman etong si Samuel Martires. Oo, pakinggan natin ang statement ng Office of the Ombudsman. So this is something that we will pursue to make sure that yung integrity ng ating opisina ay nandun pa rin. So we will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari, and then we will resolve on that basis. So meron po kasi tayong dito may proseso tayo, yung Internal Affairs Board that
is in charge or is tasked with the responsibility of disciplining the employees and officers of the Office of the Ombudsman. So, dun po tayo dadaan. Sir, what about kay former Ombudsman Martires? May way pa ba para mag-verify if indeed it was true or make him accountable kung sakaling mapatunayan man yun? Or Yeah, accountability will come once we are able to figure out kung ano talaga ang nangyari. No? So, obviously, it's a grave allegation. It's something that we believe is worth looking into. However, the allegations as against Attorney Ryan Kilala from our monitoring of the impeachment hearing seems to be much deeper. Tapos may mga pictures pa, may mga video. So, yun po yung inuna natin ngayon. Nag-issue nga tayo ng show cause order sa kanya. Yung kay former Ombudsman Samuel Martires, that is something that we are also discussing internally. Ako, internal discussion. Internal discussion, ibig sabihin mo ang malalimang investigasyon na gagawin dito. Oo, baka mamaya magpunta ng Prague eh. Baka mamaya magpunta ng Czech Republic. Tuloy natin ito. sir, yung anong status ni Attorney Kilala? He's still coming to the office right now or he's... I believe so. I believe so. So kahit sir na may show cause order, he can still come to the office? Yeah, yung show cause order po kasi, parang ano yan eh, we are asking him to explain kung ano yung side niya or defense niya dun sa mga allegations no na linabas ni Ramil Madriaga. Yes. Good to see you here. Hi, sir. Okay, Maurice Umali po, GMA News. How do you assess, sir, the Madriaga's credibility now, considering that there was inconsistency between his new affidavit and his earlier sworn statement in 2025? And is this sufficient basis to proceed with or to dismiss the case? Sige, I'll address the first question about the credibility. I believe that the Office of the Ombudsman needs to have an opportunity to observe his demeanor when the time comes. No? Right now, he is showing up at the house and we will allow them to do their own questioning there first before we come in. Pero I believe the credibility will be seen more so when we are able to have a face-to-face with him. As to your second With regards to the sufficient basis Yeah. for you to proceed with or to dismiss the case? Well, obviously, the hearing is ongoing. We received the subpoena today regarding the hearing on the 22nd. I believe that's next Wednesday, no? And we will be there to offer whatever information that we have to the House Committee. And siguro we'll go from there. No? Sir, you mentioned that you will judge it based on your face-to-face meeting with him. Yung credibility Yung po. credibility Yes. niya. When do you plan to meet with him if ever there is such plan? Perhaps after the hearings are conducted, we will allow them first to discuss and to talk to Ramil Madriaga. After which, kasi ayaw din namin magulo, no? Na nandyan na nga siya, nagte-testify ho siya sa house, tapos kami din. So it might be a little bit confusing for Mr. Madriaga. So uunahin muna Mahirap yun, natin malilito yung ano, or papaunahin subject. natin yung house, tsaka natin siya kakausapin. Just for the record, prior to the show cause order, ano yung status ng initial affidavit ni Madriaga dito sa Ombudsman? Has a formal investigation been initiated during that time? And prior to this show cause order na po, was it under evaluation if there is such a thing in the first place? Yung the complaints that were filed by the various groups, one by Senator Trillanes, the other by a CSO, and the other referred by the House, were all consolidated. And so the affidavit that was referred to us also by the lawyer of Mr. Madriaga, affidavit lang yun hindi naman siya complaint. We just added that also to the records of the consolidated case. And that consolidated case is now under fact-finding. So during that time, it was not investigated because it is just an affidavit and not a complaint? Yes, correct. Alright. Thank you, sir. Kaya,
Kaya walang kaso noon. Kasi hindi pala nag-file ng complaint etong si Attorney Palad. Nagsumite lang siya ng affidavit. Siguro umaasa siya na motu proprio investigation na gagawin. Pero ngayon sinama siya sa ibang mga sa ibang complaints. Ayun. So good job, Ombudsman. Hi, Sir Lance Mo from Newswatch Plus. Sir, last year din, there were plunder complaints or cases filed against Vice President Sara Duterte over the 612.5 million confidential funds alleged misuse. And during the hearing po, there were some damning accusations about the confidential funds. For example, the 125 million was disposed daw in just one day, which is the basis or part of the basis ng plunder case against VP Sara. So, paano po yun magiging matimbang doon sa magiging investigasyon ng Ombudsman doon sa kaso na yun versus the Vice President? I think related ho yan sa question ni Maurice na it will go into the credibility of the witness. Siya pa lang naman ang nagsabi noon di ba? We were relying on previous statements where the allegation was 11 days. Now, naiba ho yung kwento, naging 24 hours na. But again, only one person has said that. And despite it being under oath, because it was said in the hearing, the credibility still is something that we have It has to be tested. I guess, really look into and make sure of. But sir, Tsaka mga kababayan, yung sa kasi, yung 11 days, it was not the statement of Ramil Madriaga. The statement of Ramil Madriaga is, ang nagsabi ng 11 days is COA. Yun yung topic natin kanina, yung 73 million. Na naging 125 million na. COA ang nagsabi nun. Itong within 24 hours, ito yung kay Ramil Madriaga. At ang basis niya doon, according to him, allegedly, is because siya mismo nag-deliver ng pera kung kanin-kanino. Diba? So, does it have no merit? We don't know. Is it true? We'll find out. Hintayin natin sa hearing yan. how about the disallowed funds? Kasi the Commission on Audit already ordered the Vice President or the OVP to return 73.2 million. So, yun po ba, since Commission on Audit na yung nagsabi, magiging matimbang po ba yun dun sa kaso against the In terms of probative value, matimbang ho yun. But I just have to mention na hindi pa namin nakakuha, wala pa kaming kopya nung memo na yon. Sir, good afternoon po. Yanas Kamandi, GMA News Online. Sir, konting follow-up lang kay Atty. Kilala. Ano ba siya? Kasama ba siya dun sa mga ask to render courtesy resignation? Hindi siya kasama doon. Hindi naman siya secretary, tsaka walang control executive dyan. The list that we produced for the courtesy resignation sa ombudsman. were those that experienced a jump right before we came in. I think we gave a 6-month period prior to the assumption of the now Ombudsman Boying Rimulya. Prior to that, tignan namin yung mga promotions and new hires. Yun lang yung naging basehan nung ating courtesy resignation. So now with this, it's a completely separate issue, no? So hindi na natin pag-usapan yung courtesy resignation, tapos na ho yun. We've gotten over that hump. Now, this is a completely different issue. Serious allegations have been made in public. Graft and corruption and it kasi is yan. incumbent upon him now to answer the show cause order that was issued by the IAB. Baka ma-disbar pa siya dyan. Sir, what's the magiging consequence for him in the event na you find him guilty of what Madriaga is? Medyo plenary po yung powers kasi ng IAB eh. It can even ripen into a criminal case, no? There were instances before that even an overall deputy ombudsman was dismissed from service. I think that is in the case of si Warren Leong, no? Dati siyang ODO tapos na-dismiss siya. It's still pending in court now, pero that just goes to show kung gaano ka powerful din ang IAB in the way that it disciplines the rank and file here in the office. Internal affairs. Sir, another topic lang. Sir, Ay, teka. Any other questions regarding before we move on? Okay na tayo. Sige.
Okay na. Okay na, sir. Okay na, sir. Okay na. Malinaw na, malinaw. So, mukhang ngayon, mga kababayan, may kinakabahan. Mukhang may kakabahan ngayon, mga kababayan. Kasi, delikado yun. Delikado yung ginawa ni attorney na yan eh. And it goes to show, mga kababayan, na kapag inalign mo yung sarili mo sa isang tao na namulat at nabuhay sa korupsyon, it's a fact, mga kababayan. Ang mga Duterte, lalo yung mga anak, namulat sila at nabuhay sila sa korupsyon ng tatay nila. Pati ikaw ay madudumihan. Ikaw rin tatamaan. Inalign mo yung sarili mo eh. Ganun talaga yun. Inilinya mo yung sarili mo sa madumi, imposible naman na hindi ka mabahiran, di ba? Saan naman nakakita ng ganun? Gumulong-gulong ka sa putikan tapos wala kang dumi. Walang ganun. Hindi uso yun. Oo. Maski si Rodrigo Duterte, umami naman siya eh. Marami siyang ninakaw, pero naubos na kaya siya tumakbong presidente. Sinabi niya yun eh. Alam nyo, mga kababayan, in the past, nung Duterte supporter tayo, iniisip natin, joke lang yun. Pero sa totoong buhay, malamang sa maraming pagkakataon, ang mga jokes are half meant. Jokes are half meant. Or pwedeng totoong kwento yun talaga ang tunay na sitwasyon, pero dinaano lang sa joke. Di ba? So, ganyan pag dumikit ka sa Duterte, para kang dumikit sa putik. At kapag dumikit ka sa putik, mga kababayan, imposible na hindi ka madumihan. Ano ka, ikaw lang anak ng Diyos? Dumikit ka sa putik, tapos wala kang dumi? Imposible yun. Imposible yun. So, ngayon, lumalabas na ang baho ni Sara, pati yung mga kasama niya, lumalabas din ang baho. So, ngayon, good luck. Bahala na si attorney Kilala sa depensa niya. Alam na niya gagawin niya. Abogado na siya. Pero, yun lang. Good luck talaga sa kanya, mga babayan. Malas niya. Malas niya. Sobrang malas niya. No joke. Mali siya ng mali your choice, attorney Kilala. Mali your choice. Mali ka na sinuportahan. Hyperbolic lang daw yung jokes ni Digong. Oo nga, yun nga yung di ba, kadalasan palusot. Ay, hindi, alam niyo naman ng presidente, palabiro lang yan, bla 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 bla. Hindi na ubra kayo niyan. Lalo may mga lumalabas ng ebidensya, ang hirap ng isiping joke eh. Di ba? Parang hindi na siya joke. So, ayun mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream ngayon. Maraming pong salamat sa 4,007 na nandito. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless. See you tomorrow, guys. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.